Hello guys, meron na naman akong aayusin na printer HP DeskJet Ink Advantage 2676. Pagkabukas ng printer, nag-i-error siya ng E3 at may maririnig kang humahampas sa loob ng printer parang nagwawala. Ayan na, lumabas na ang E3. Okay guys, samahan nyo akong alamin ang problem ng printer. Buksan muna natin ang front cover at silipin natin kung anong meron sa loob. Nakita ko na agad ang problem, ang kanyang encoder strip burado, na ang mga code bar yung itim na guhit-guhit pag may damage kasi ang mga yon mag-i-skip ang cartridge carriage sa encoder or parang magja-jump at lalabas na ang error E3. Okay guys, simulan na natin ang operation. Ang gamit na tools ko dito ay T10, yung pangbukas ng cellphone. Mura lang ito, bumili ka na isang set. Wala pang 100 pesos ito sa Wego. Tanggalin muna natin ang tornilyo sa magkabilang side ng printer at sa susunod naman ay sa magkabilang side ng front cover ng printer. At syempre i-off muna natin ang printer at tanggalin ang power cord. Etong dalawang tornilyo sa magkabilang side, bago mo matanggal yan, need mo muna tanggalin ang paper tray at pagkatapos, isunod mo naman tanggalin ang front cover dahil hindi mo makukuha ang tornilyo pag nakaharang ang front cover. May 3 tornilyo sa ilalim ng paper tray, tanggalin mo lang para matanggal mo naman ang front cover. Huwag kang matakot, itagilit ang printer, hindi naman mababasa ng ink ang mainboard niyan. Kasi nasa taas ang mainboard, wala sa baba ng kaha ng printer. Pero para sure, silipin mo na rin kung may overflow na ng ink sa loob. Kasi walang waste tank ang lahat ng HP printer. Sa mismong kaha sila dumudumi ng ink, pero may waste pad naman sila. Kaya hindi basta-basta maglilik ang ink, okay lang yan. Ayan, sungkitin mo lang yung cover. Madali lang matanggal yan gamit ka lang ng maliit na flat screw. Tanggalin naman natin ang flex cable ng control panel at scanner. Pagtatanggalin nyo na ang mga flex cable, make sure nyo na ingatan ang kulay blue na plastic. Kasi pag luma na ang printer nyo, mabilis matanggal yan. Mahalaga yan, huwag nyo iwawala. Ibalik nyo pa rin yan. Kasi pangpasikip ni flex cable yan. Ay grabe oh, natanggal na nga. Pero gagawan ko ng paraan yan. Dito naman guys sa personal nyo na makikita ng malinaw kung paano tanggalin ang encoder strip at kung paano din ikabit kung medyo nag-aalangan kayo picturan nyo ang encoder strip.
at kung saan siya nakasabit para may palatandaan kayo kung paano ang dati niyang posisyon. Yung manipis na bakal na parang yero na pinagsasabitan ng encoder strip, picturan nyo rin kasi madalas matanggal yan pag inaalis na ang encoder strip. Dito naman makikita nyo yung bakal na parang hook dun nyo sasabit ang encoder pagkakabit nyo na. Hatakin mo lang ang encoder pakaliwa para maalis sa pinagsasabitan niya. Natanggal ko na guys. Cut ko muna video. Mangangahoy lang muna ako sa mga sirang printer dito. Hehe, may nakuha na akong encoder pero hindi siya masyadong compatible kasi medyo mahaba ang nakuha ko. Pero halos magkagaya sila ng code bar niya. Yung code bar lang naman ang mahalaga at dapat fix siya sa pagsasabitan niya. Kaya ginawan ko na lang ng paraan, pinutulan ko siya at binutasan. Pagkatapos nyo ipasok sa sabitan yung encoder, dapat ipasok nyo naman siya sa sensor ng cartridge carriage bago nyo ikabit sa kabilang side. Nakita nyo yung transparent ng encoder dyan. Dapat lagi siya sa left side kasi ang sensor ng carriage ay hindi umaabot sa sulok ng encoder sa left side. At may makikita kayo na arrow down na nakasulat sa encoder. Dapat naka-arrow down lang siya. Gayahin nyo na lang kung ano nakita nyo sa personal sa printer nyo. Para maisabit nyo yan, hatakin nyo ng dahan-dahan para umabot sa suksukan. Dito ginamitan ko na ng flat screw kasi hindi naman talaga compatible lang nakuha kong encoder. Pinilit ko lang haha. Ikakabit ko na ang scanner. Dito dahil wala ako pang dikit, inuna ko ipasok ang flex bago ang plastic na blue na pangpasikip. At dahan-dahan kong pinasok ang plastic na blue.
Isunod naman natin ang flex ng control panel. Eto na, tignan ko kung gagana siya. Kung need mo ng encoder strip or kahit anong piyesa na kailangan ng printer mo sa Shopee at Lazada ka mag-order, mura lang doon. Ayun wala nang error. E3 test print naman tayo, baka may problem pang iba eh. Nakalimutan ko walang papel. Ayaw dumukot ng papel. Maalikabok siguro ang pickup rubber. Kuha muna ako alcohol. Babasahin ko muna at siya nang bahalang magpunas ng dumi niya sa papel. Kung nakikita nyo guys, may dalawang bilog na rubber sa loob ng lagayan ng papel. Yan ang babasahin natin. At kusa niyang lilinisin sarili niya pag naipunas na niya ang dumi niya sa bond paper. Ayan, nanilabasan na ng alcohol ang bote ng alcohol. Ipupunas ko na ito dito. Himas-himas lang at baka may pilay hanging lang. Naipunas na niya. Ayun na, pinunas na niya. Kuha ulit tayo bagong papel. Okay, final test print na tayo. All goods na ito, magagamit na ni client printer niya. So ayun na guys, nagawa ko na ang printer. Kung nagustuhan mo ang akin video, mag-like and share ka naman dyan at wag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para update ka sa mga susunod ko video. May mga video din pala ako about sa mga games na nilalaro ko, pagpasensya nyo na. Kung may ibang video ang aking YouTube channel, gusto ko lang naman maglibang.